na dapat ay tayo po ay punong-puno ng pasasalamat. Ngayon pong umaga ay tayo po ay iniyaya ko po kayo tumayo at ating pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat pong ng mga awit. Yan. Mga awit chapter 100 sa talatang 4 hanggang 5. Yan po. Hallelujah. Yan. Okay, sige po. Basahin kayo natin ng sabay-sabay yung malakas. Hallelujah. Ngayon na po. Pumasok. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat dahil kami ay nandirito sama-sama na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Diyos. At ngayon pong umaga, salamat na inanyahan po ang iyong presensya sa aming kalagitnaan ito. At ikaw nga po ang aming dakilang guro na siyang magtuturo, magpaunawa sa amin ng iyong mga salita, O Diyos. At ngayon pong umaga, gamit mo lamang iyong abang lingkod na bilang alulod lamang ng pagpapala, ikaw ang siyang patuloy na mataas, matanghal sa aming kalagitnaan ito, Diyos. Dahil ikaw ang nararapat na bigyan ng papuri, pasasalamat sa umagang ito. Kami nandito, ang dahilan, Panginoon, ay para sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ngayon pong umaga, ang iyong pangunguna ay sumasa amin lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Kayo po'y malaya ng makaupo. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay patungkol po sa, ang sabi nga po sa pamagat ay a gate pass into the kingdom of God. Praise God. So, kung ating pong pag-aralan ang mga talata na ating pong pinagbatayan ngayon pong umaga, sa Kapitulo 100, sa talata 4 hanggang 5, ay ito po ay isang pananawagan. Panawagan, pag sinabing panawagan, ito ay para sa ating kaalaman, sa ating pong pagtugon sa panawagang ito. So, nang sabi ang panawagan na pumasok sa presensya ng Diyos na may pasasalamat. Okay. So, sa ating pagpasok, pagsabi natin na pagdating natin dito, kaya sabi kanina, ay dapat punong-puno ka na ng pasasalamat. Amen. Ang sabi doon, na punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri. Kasabay ng pasasalamat ay ang pagpupuri natin sa Diyos. Dahilan, ang Diyos ay mabuti. Mabuti bang Diyos sa inyo? At ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Tapat ba ang Diyos? Kaya dito po ay in-encourage ang mga mananampalataya. Sabi mo si katabi, mananampalataya ka ba? Kaya, sabi, in-encourage ang mga mananampalataya na lumapit sa Diyos na may pasasalamat at kasama doon ay ang ating pagsamba. Amen. Na kinikilala ang kanyang katangian, ano bang katangian ng Diyos? Ang siyang naging dahilan upang siya ay papurihan. Kaya nga po, kung kilala natin ang Diyos, makikita natin ang kanyang katangian. Hindi po ito bilang obligasyon. Baka, naging, ay, naku, linggo na naman. Para bang ganon. Para bang hindi ka excited. Para bang, minsan nagtatanong ka pa, linggo na pala? Linggo ba ngayon? yun ang problema naging problema sa atin. Kung nagtatanong ka ng araw na linggo na pala ngayon, di ba?
Ibig sabihin, hindi nailagay sa puso mo na para bang laging excited ka na, dapat linggo na. Inaabangan mo lagi. Amen po ba? Mag-amen ang laging nakaabang na ito'y linggo na. Hindi kaabalahan. Amen po ba? Okay. Kaya nga sabi, hindi ito obligasyon, ngunit ito ay ating pagtugon sa kabutihan ng Diyos. Sa kanyang walang hanggang kahabagan. Diba? Sabi nga natin lagi, yun ang patunay na ang ating tayo lamang ay kinahabagan ng Diyos. Amen Diyos? Amen po ba? Alam ba natin yun? Na dahil sa kahabagan ng Diyos, kaya po tayo ay nangaligtas. Kasi kung wala yung kahabagan, saan tayo kaya pupulutin? Dahil sa kahabagan at ang walang panghihimagod na katapatan ng Diyos. No? Kapag sinasabing gate pass, di ba, nakagamit tayo noon, ano po? Sabi doon sa mga pintuan, no ID, no entry, hindi ka pagpasok. Eh, napakahalaga, pag sinasabing gate pass, so ito po ay tumutukoy sa isang bagay na nagpapahintulot sa atin para makapasok sa isang lugar o pintuan. Sa mga event o yung mga pagtitipon, may mga protocol po doon na pag ikay ay pupunta doon, papasok doon, ay kailangan ipakita, yun po hindi required ng mga organizer, na maaari ito po yung invitation. No? Sulat na inimbitahan ka. O kaya ay, kung ikaw may member doon, di ba? Mayroon kang membership ID o card, membership card, para makapasok doon. Kapag wala kang may present, ang tawag sa'yo doon ay magiging gate crasher. Di ba? Yung wala kang di ba? Noon pong kapanahunan namin, sino ba mga kapanahunan namin? Sino ba kasama namin? Welcome to the mga bagong citizenship. No? Pag sinasabing kapanahunan namin, uso po kasi yung sayawan sa barangay. Ano po? Sino ba yung nakaranas ng sayawan sa barangay? Ako minsan lang ako nakaranas ng ganun. No? So doon po sa pintuan ay kailangan mong magbayad. Magbayad ng entrance fee at bibigyan ka ng ribbon. Bibigyan sa'yo ng ribbon. Kaya nga doon sa loob, pag nagtawag ng MC, ang sasayaw ngayon ay ang may mga ribbon na kulay pula. May mga ganun. Ano po? So hindi ka pwedeng lumahok doon pag hindi pula ang iyong ribbon. Ano po? Babasagin ang ulo mo doon. Kasi ganun po doon. Ano po? So ibig po sabihin lamang na mayroon ka pintinutan para ikaw ay pumasok. So ngayon, pag-aralan po natin, paano po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Anong gate pass ang gagamitin natin para makapasok sa templo ng Diyos? Sa templo ng Diyos. Ganun pala yun. No? So ang unang sabi doon sa ating pong binasang talata, enter with thanksgiving and praise. Pumasok ng sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Paano ba yung pusong nagdiriwang? Tingnan niyo yung katabi. Di ba? Nakasimangot ka. So, ibig sabihin, hindi nagdiriwang yan. Kasi ang nagdiriwang ay nakangiti, ang tawa niyan ay talaga pong kaiga-igaya. Diba? Tingnan niyo ulit. Praise the Lord. Kaya nga po ang talata ay nagbigay ng instruction dito sa mga mananampalataya. Hindi po sa hindi mananampalataya. Sa mga mananampalataya na pumasok sa presensya ng Diyos ng may pasasalamat at pagpupuri, hindi dahil ito ay obligasyon, sabi ko nga kanina, kundi ito ay pagtugon sa kagalakan
na may kagalakan. Pagtugon natin doon sa Panginoon. Kaya sabi doon, may pagpapasalamat. Amen. Bakit kailangan natin magpasalamat? So tinatanaw natin, ang kabutihan ng Diyos, no? At ang mga pagpapala na sa pamagitan ng ating pasasalamat, no, maiparating po natin, tinatanaw natin. Yung mga binigay sa atin ng Panginoon, ano ba binigay sa atin? Lahat ng mayroon tayo, no? Buhay man yan, yung hininga natin, lahat niyan ay galing sa Diyos. Kaya walang rason na hindi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Wala tayong rason. Kaya sa ating pagpasok sa presensya ng Diyos, kaya laging sinasabi, suubin natin. Ano ba yung suubin? Ng pasasalamat, dahil ito po yung gate pass natin. Dahil nalulugod ang Diyos na pagpasok natin sa kanyang templo o presensya ng Panginoon, ay mayroon tayong kagalakan. Amen. Naranasan mo na ba umano diyan sa gate na yan, sa pintuan na yan? At habang may pumapasok, no? Kaya dapat yung mga sumasalubong ay nakagiti. Di ba? Kasi minsan yung mga pumapasok ay nakasimangot. Binamati mo na ng good morning. Hindi makatugon. Ano po? Hallelujah. Kaya nga po, dapat pagpunta pa lamang natin para tayo sumamba, ay dapat nandun na. Inihanda na natin yung ating sarili. At lahat dapat ay punuin. Kaya nga sabi natin, suubin natin ang pasasalamat ng Diyos na laging, Lord, thank you. Amen. Thank you, Lord. No? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nawala ng pasasalamat dahil maraming ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Mayroon mga ba? Ang tanong, mayroon ba? Mayroon bang ginawa ang Diyos sa buhay po natin? Amen. Pagkagising pa lang po natin sa umaga, ano bang mayroon? Ano bang mayroon? Yung ating hininga. Lord, buhay pa ako. Walang bayad ang aking hininga. Libre. Amen. Dapat salamat, Panginoon. Amen po ba? Ang dahilan lang naman kung bakit hindi makapagpasalamat sa Diyos ay hindi mo tinatanaw ng lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa Kanya. Pero kung lagi mong in-acknowledge, Lord, ang lahat ng ito, Lord, salamat sa kape, salamat sa ganito, salamat sa mayroon ako ngayon, yan ay galing sa iyo. Kaya lagi ko sinasabi, walang malagyan ang ating pasasalamat dapat sa Diyos. Talagang punong-puno, nag-uumapaw na pasalamat, mayroon tayo. Araw-araw ay walang puwang ang hindi magpasalamat, kundi laging pasasalamat sa Diyos. Amen. Kaya nung nakaraan po ating mga pinag-aralan, kahit sa anumang sitwasyon, pasalamat tayo sa Diyos. Ano man yung mga nangyayari, pasalamat tayo sa Diyos. No? Hindi dahil doon sa masamang nangyari, hindi mo pasalamatan, oy, salamat Panginoon, ako'y nabangga. Meron ba gayon? Hindi. Ang pasasalamatan po natin, salamat Panginoon, ako'y buhay pa. Salamat, Panginoon, ako'y sinamahan mo. At Lord, salamat dahil binigyan mo ako ng katagumpayan sa mga bagay na ito. Amen. Amen po ba? So lahat ng yan, kaya nga sabi, pasalamatan mo anuman ang mga pagyayari. Ang kasunod na sinasabi doon ay mayroong pagpupuri. No, sa pagpasok natin sa presensya ng Panginoon, ang kasama doon sa pasasalamat ay ang pagpupuri. Bakit? Ito po kasi ay pagpapahayag ng ating
pagbalik pasalamat sa mga pagpapala at para maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Dahil kilala natin ang Diyos, kung sino siya sa buhay natin, ang siyang dahilan kung bakit nararapat lamang na purihin natin siya. Amen po ba? Kilala ba natin ang Diyos? Dahil kung ang pagkakilala lang natin ay dahil mabait ang Diyos. No? Pag hindi mo na natanggap yung kabaitan, di ba? Hindi ka na magpasalamat sa Panginoon. Dahil kilala natin kung sino ang Diyos na mayroon tayo, kung sino siya sa buhay po natin, mapagpapasalamatan natin ng Diyos. Hindi lamang doon sa isang bagay. Kung hindi natugon ang iyong panalangin, hindi na ako magpasalamat sa Diyos. Meron ba ganon? Pero nung binigyan ka ng buhay, nung isang araw ay gumaling ka, nakatanggap ka ng kagalingan mula sa Diyos. Dahil ngayon ay hindi ka na tinugon ngayon, kagad-agad. Minsan mayroon tayong panalangin na para bang urgent lagi. Lord, now na. Para bang ganun tayo, ginawa nating utusan ng Diyos. May minsan hindi natin ma-appreciate, hindi natin po matanaw. Yung isang araw naman, pinagpala ka ng Diyos. Ngayon ba, dahil hindi mo kagad-agad natanggap, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Dapat, pinasalamatan mo, Lord, alam ko, Panginoon, ibibigay mo yan sa akin. Di ba? Kaya dapat lahat ng ating kahilingan, kaya lang sinasabi lagi ng Panginoon, lahat na ating hinihingi sa Panginoon, may naman tayong mga kahilingan, ngayon pa lang, pasalamatan na natin ng Diyos. Amen. Bago natin tanggapin yung biyaya, kaya nga sa ating tayo kumain, di ba? Hindi ka magpasalamat dahil dumighay ka na. Bago ka pa lamang dumighay, nagpasalamat ka na sa Diyos. Hindi yung, ay, salamat na busog ako. Di ba? Dapat bago ka pa lamang nabusog, nagpasalamat ka na sa Diyos. Amen. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya yung pag tayo may kahilingan sa Diyos, ngayon pa lang, pinasalamatan mo na, Lord, thank you sa pinagkaloob mo sa akin. Alam ko ipagkakaloob mo sa akin ng mga bagay na yan. Amen po ba? Na may pasasalamat. Kaya lagi sabi ng Biblia na lahat ng iyan ay dapat ay may pasasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos dahil unang-una, nakarating ka sa templo ng Diyos na ligtas. Amen? Bakit ka magpasalamat? Na kahit late ka, nakaabot ka naman ng amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord kasi nakita ko ang aking mga kapatid. Pinasalamatan mo ba yan? Hallelujah. Salamat. Pinasalamatan mo ba si Helen na kasama mo ngayon? Hallelujah. Diba? Yung asawa nandiyan. Pinasalamatan mo ba ang Diyos? Lord, thank you. Kumpleto kami. Diba? Masasabi mo bang ganon? Amen. Ang daming dahilan para makapagpuri sa Diyos. Kung paano marami tayong pangangatuwiran. Tuloy, ang dami mong sinisisi, pati ang ulan. Kaya ako na late, ang ulan kasi. Diba? Sinisi mo pa ang ulan. Ang sasakyan, maaaring pati kapitbahay mo pa, sinisisi mo pa. Diba? Ang mga alaga mong mamabait. Diba? May mga alaga ka bang mabait, makukulit? Etc. Dapat. Bakit hindi mo pasalamatan ang Diyos? Lord, salamat, umulan. Nagamit ko ang bago kong payong. Amen. Na minsan, pag hindi na umulan, nakalimutan na. Ang dami mga payong na naiwan dito. No? Pag hindi na umulan, nakalimutan na si payong. Amen. Naalala lang pag umulan, nasaan yung payong.
Amen. Praise God. Well, purihin ang Panginoon. So lahat, no? Walang puwang sa puso po natin sa buhay ng Kristiyano na hindi siya mapagpasalamat. Lagi mo pinagmamalakihan. Salamat sa Diyos. Amen. Kasi ang diablo ay nabibingi po yan ng mga pasasalamat ng mga mananampalataya. Nabibingi po yan sa mga papuri at pasasalamat ng mga Kristiyano. Eh dapat lagi natin yun, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Kaya anuman ang iyong ginagawa, pasasalamatan po natin ang Diyos. Ang pangalawa po doon ay in-acknowledge natin o kinikilala natin ang katangian ng Diyos. So ang mga talata po ay nagbibigay ng dahilan para siya ay sambahin. Ang Diyos ay sadyang mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At ang kanyang katapatan ay namamalagi sa lahat ng henerasyon. Kilanlin natin ang Diyos dahil siya ang ating dakilang manggagamot at ang ating great provider. Ang ating Jehovah Rapha. Ang ating Jehovah Jireh. Amen. Lahat na yan. Jehovah Tsidkenu. Di ba? Jehovah Nisi. Di ba yun lagi natin? Alam ba natin yung mga bagay-bagay na iyon? Na lahat ng iyon ay patungkol sa Diyos. Ang lahat ng iyon ay tumutukoy sa Diyos. Amen? Na dapat alam po natin, kilala natin sino ang Diyos sa buhay po natin. Dahil siya ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang pangatlo po ay, ang paanyaya ay personal. Di ba? Ang sinabi doon ng Panginoon ay para sa bawat isa sa atin. Para sa lahat, ang paanyaya na yan. Nang sabi, sa pagpasok pa lamang natin, iyan paanyaya. Pumasok. Di ba? Pumasok. Pag sinabi bang pumasok, ito pa yung paanyaya. Amen. Pumasok kayo rin eh. Amen? So ito'y paanyaya sa atin na dapat ito po ay personal. Hindi po yan ay may pinipili. Personal po yan at para sa lahat. Inaniyahan ng Panginoon yan. So ang lahat na yan ay inaniyahang sumamba, pagkilala na ang Diyos ay ating manilikha, ang Diyos ay dakilang pastol, tayo ang kanyang nilikha na dapat lamang tumugon ng may pasasalamat. Amen. Kailan ka ba iniwan ng Diyos? Kailan ka ba pinababayaan ng Diyos? Kailan ka ba ginutom ng Diyos? Mayroon na ba dito magsasabi? Lahat ng yan. Kaya ang sabi ko lagi sa inyo, pag ikaw pala nagkakaedad na, ay bako, sa amin, pero maranasan niyo rin yan. Okay. Na maalala mo yung mga nakaraan, yung mga bata ka pa, ano yung mga kinakain mo nun, no, nakasanayan mo nung kinain ninyo magpamilya, yun na ang hinahanap mo ngayon. Ano mo yun? Sabi ko, ang sarap ng ganun, ang sarap ng, na hindi naman ganun yung standard ng mundo, na yung ating kasi nung araw ay, yung masarap sa atin ay yung ganun bagay. No? Sa amin yung maliliit na, alam mo, kasi pag sa amin kasi, sa aming pamilya kasi, ang tatay ko kasi pag ayan ay pupunta ng laot yan, ng isda po yan. So yung mga malalaking isda, yung mga malalaking ay ibibinta po yan. So yung lahat ng maliliit na huli ay iwan sa amin yon. Yun po ay ang aming ulam. No? Alam mo po ba yung mga sapsap na maliit? Mga liit. Kasi ayun na yung mga ganon-ganon. Yun ang naiwan. Na yun naman po ay aming yung ipapangat.
Hindi yung pangatlo, ha? Na yung para tumagal. So, yun po yun. So, mula umaga hanggang yun na po ang ulam namin. No? Praise God. So, yun ang naisip ko lagi. Kaya pag pumunta ako ng Lipa, sabi ko sa asawa ko, bibili ako nung ulam ng pangpayaman. Ano yung ulam ng pangpayaman na yan? Ayaw lang nila kumain. Kasi matinik. Kasi ako sanay. Hindi ako natitinik. Sanay, pag nilagay mo sa bibig mo yan, paglabas niyan, tinik na lang lahat. Di ba yung mga gano'n? Kasi nasanay kami sa gano'n eh. Kahit mahilit pa kaming bata, ay doon kasi kami nasanay. Kaya yon. Hanggang ngayon ay, pagpasok sa bibig ko yan, lalabas niya yung puro tinik na lang. Ewan ko naranasan niyo ba yun? Okay. So, praise God. Ang ginagawa ko niyan, ay, halimbawa, bibili ako kalahating kilo kasi ako lang naman kakain. O ay akin sinabi ko nga sa iba na binabalot ko po yan ng dahon ng mangga. Binabalot ko po yun. Yun ang isasaing ko po siya ng tuyo po yan. No? So yun po ay ilalagay ko na yan sa rep. Then ang pagkain ko ay kukuha na lang ako, initin ko lang. Initin ko lang ng initin. No? Tumatagal. Minsan inabot ng kulang-kulang isang buwan yata. Magkano lang naman yun? 150 lang ba yan? Mga 100, yun na. Praise God. So doon ako masaya. Ang saya-saya ko doon, ang sarap-sarap ako doon sa mga bagay na yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag ikaw ay nagkakaedad na, ay hindi mo na hinahanap yung mga karne-karne na yan. No? Yung mga bata-bata ay yun ang hinahanap. No? Sa ating mga magkaedad na, hindi na po yun ang hinahanap. Amen. Yung mga gulay-gulay na yan, mga talbos-talbos na yan. Nung isang araw, may dala si Buboy na yun ang love gift sa kanya. May bustani. Mga dahon ng ampalayang ligaw. O yun naman. Diba? Alam naman, hindi naman kumakain mga yan. Para sa akin yun. Amen. Praise God. Yun naman ay aking hinihimay-himay po yan at aki po yan gagataan. No? Ginagawa kong laing na dahon ng ampalaya. Nakakain na ba kayo ng ganyan? Nilalaing na ganon. Hallelujah. So yun po ay tumatagal din sa akin kasi lagi ko rin sa lirip yan. Kuha lang ako ng kuha, initin ko lang. Ganon po yun. No? Lalo na pag tumataas ng yung sugar, naging asukalira na yung ay yun po ang pinapayo ko sa inyo na yun na rin ang kainin ninyo. Amen po ba? Okay. So yun ay dapat pasalamatan natin. Na Lord, may panlasa ka pa. Ang hirap ng taong walang panlasa. Di ba? Ang hirap po ng ganon. So, purihin ng Panginoon. Lagi natin pasalamatan ng Panginoon. Ina-acknowledge lagi natin. Okay. Yan po ay panyaya sa atin. At ang pang-apat po doon, ang pasasalamat ay paraan ng pamumuhay. Pag sinasabi ito yung lifestyle po natin. Dapat na laging nagpapasalamat. Amen. No, subukan ninyo. Subukan ninyo. No? Kung hindi pa nakasubok yun. No? Na lagi, bubukalan ang iyong labi ay bubukalan lagi ng pasasalamat. At pansinin mo ang buong maghapon mo. No? Dahil kung ikaw umaga pa lang ay nagre-reklamo ka na, ang buong maghapon mo ay puro pagre-reklamo yan. Yun po ang totoo. Pero kung ikaw ay umaga pa lamang ay nagpapasalamat ka na, nagpupuri ka na sa Panginoon, asahan mo ang iyong maghapon. Kahit marami namang mga bagay-bagay na pero kung punong-puno ka ng pagpupuri, punong-puno ka ng pasasalamat, lahat ng bagay na yon ay lilipas lang. Amen po ba? Kahit sa hirap ng ginagawa mo, anumang trabaho mayroon ka, pag ikaw'y nagpupuri sa Panginoon, kahit napukpok ay yung kamay, nakangiti ka pa rin. Amen. Isang beses nga, kailan ba yun? Nung pabagyo kay Yuman.
na yung mga tao ay naghihintay, kailan ba darating si Yuan? Kaya sabi ko, ano ba? Ano bang pasalubong sa'yo ni Yuan? Bakit inabangan mo? Amen. So, Biyernes yun eh. Umakyat ako sa bubong namin. Diba? Umakyat ako sa bubong namin. Dadadala kong si Trapal. Kaya sabi ko, kailan ba talaga matatapos yung bahay ni Sister Lily na pinapagawa? Kasi pinapaschedule ko kay Leomil yung aming bubong ng kusina kasi raining outside, raining inside din. Amen po ba? So pumunta ako doon sa taas, dadadala ko yung trapal. Dinagyan ko yung trapal ang bubong namin sa kusina. Sabi ko gano'n. Praise God. Hindi dahil natakot ako kay Yuan. Sabi ko naman, kasi lagi nagreklamo yung asawa ko, yung lamisa na basang-basa, basang-basa sa loob namin. So praise God. Ang dami na yung lahat ng Tupperware namin ginawit na doon sa pansahod. Pansahod ng ano. Dumadami yung aming hugasin. Kasi ginawang pansahod doon sa aming lugar. Ano. Pumunta ako doon. At alam mo naman, pag matanda na pala, hirap na pala umakyat. Wala namang hagdan. Dumaan ako doon sa puno ng ng bignay. Mayroon kami bignay doon sa gilid ng ano namin. Doon ako dumaan. Ang hirap lang umakyat. Narap ako. Praise God. Kaya tinabasan ko rin yung mga dahon ng mga bignay doon. Ito na ngayon, naglagyan ako ng trapal. Nilagyan ko ng trapal. Okay. Nakita ko yun, may mga bato doon na malalaki. Yung aking palang anak si Imboy, nilagyan na ng mga bato yung aming bubong. Sabi ko, baka dahil sa bigat itong bato na ito, babagsak na yung aming bubong. Amen. So nandun, nilagyan ko ngayon. Nakita ko ng alambre. Ang alambre naman ay gaano lang naman, nipis ng mga alambre. Nakita ko, tinalian ko ngayon, pukpok. Nung magpukpok ako ngayon, napukpok yung aking kamay. Dalawa nga yung sugat eh. Sabi ko, purihin ng Diyos. Nandun ako. Pinupukpok ko na rin yung aming bubong. Habang ako nandun, dinigyan ko ng tali. Sabi ko, ako yung natatawa sa sarili ko. Sa sarili ko, natawa ako. Sabi ko, ay nako, isang ihip na ito ng hangin. Ililipad din ito. Alam mo yun, ako yung natatawa doon sa bubong. Ako lang mag-isa, natatawa ako. Sabi ko, praise God. Sabi ko, Lord, sa tingin ko talaga dito, kahit anong ihip, maliit lang ihip ng hangin, talagang ililipad to eh. Sabi ko, gano'n eh. Kahit yung may mga pinako ako na ano, sabi ko, Lord, walang magkapag-iingat nito kung hindi ikaw lang. Di ba? Wala. Kahit anong gagawin ko dito, kinuha ko na yung kaputol ng kahoy. Linigay ko na sa ibabaw para hindi lumipad. No? Yun nga, yung pinantali ko, yung may Wilkins doon malaki, binigyan ko ng mga tubig para tinalian ko sa baba para gano'n ang ano. No? So, praise God. Then, dito kami natulog ni Bunso. Kasi alam po natin, kaya nga sabi ko kay Leomil pagkatapos yung amin, ito naman natin trabahuin itong church. Kasi, nag-umapaw rin naman ang tubig din sa loob ng stage. Kaya nung gabi, ano ba yon? Linggo ng gabi, si Mrs. sila ni dalawa ni Imboy na doon sa bahay, Sister Alma, at kinikamusta ko nga, nung lumakas ang ulan, sabi ng asawa ko, may tumulo, konti lang. Yung tumulo, konti lang daw sa bahay. Ngayon, dito naman ang tulo, ang daming tulo din kaya puro mga basurahan ay ginawa ng pansahod din sa loob. At yung mga instrumento yan, pinagpapatong-patong ko doon sa mga upuan kasi baka bumaha. Bumaha din sa loob. Okay, so praise God, purihin po ang Panginoon. Dahil yung ating pong pinagpipray, na hindi naman natin hinihintay na dumating. Dahil wala namang pasalubong. Okay. So, ibig pong sabihin ay hindi naman nangyari. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Although na nung hating gabi na dito, hindi naman ako natutulog din. Nag-brown out. Nahanap kami ng kandila para magkaroon ng ilaw. Okay. So, nag-ano ko sa labas, tingin ako sa labas. Nag-alisa na mga katapat sa sapat, nag-alisa na, nag-evacuate na.
Sabi ko sa bunso ko ay ipasok natin yung motor. Kasi inano ko, baka bumaha, maanod yung motor ko doon. Di ba? Sa labas. So, pinasok namin dito. So, praise God, na nakatulog ako ng 1:30 siguro noon, hanggang umaga na. Kasi sa kababantay ko yung tubig na lagi ko tinatapon niya sa bintana ang tubig. Pag ganon ay, nung gumaga naman, hindi naman napuno na. At praise God, purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos ay napakabuti. Dapat pasalamatan natin ang Diyos. Yung iba ay, sabi, ganito daw darating. Ganitong oras daw darating si ganito. Si Yuan. Sabi ko nga, ano ba talaga? Bakit hinihintay mo yan? Pinagpipray na natin, huwag nang dumating. Tapos inaabangan nyo pa. Kailan yan? So, praise God. So, pasalamatan natin, lahat po yan ay dahil sa Panginoon. So, yan po dapat ang magiging lifestyle natin. Yun dapat ang magiging buhay na po natin. Yung buhay, pasasalamat, at pagpupuri sa Diyos. Amen. Sa lahat, saan ka man tutungo, saan ka man pupunta, dapat salamat, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Dahil kung puno ka ng pasasalamat, lagi ko sinasabi sa inyo, mawala ng puwang ang pagre-reklamo. Amen. Kahit may nakikita kang mga bagay-bagay, manood ka ngayon sa telebisyon, kahit sa YouTube po ay nakikita mo na yung lahat ng tao ngayon ay nag-aalsa na. Wala pong magagawa yung mga bagay-bagay na yun. Ang Diyos lang ang may magagawa. Amen. Kasi pinanood ko yung isang wala naman talagang mangyayari. Bakit? Ginagawa lang, yan, di ba? Ginagawa lang tayong, yung mga nanonood, yung mga taong, ginagawa lang, walang utak. Di ba? Ginausap si abogado, wala namang ganito, ganyan. Di ba? Amen. So, praise God. Kaya dapat talaga ang mga Kristiyano, instead na sasama doon sa mga bagay-bagay na manalangin tayo. No? Panalangin, dahil naniwala po tayo, makapangyarihan ang panalangin. At alam po natin, ng lahat ng yan, ang Diyos lang ang may magagawa. Amen. Hallelujah. So, ang sabi doon sa panglima, ang pagbibigay papuri ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Amen po ba? Naramdaman ba natin yan? Kasi, pag ikaw yung pupuri sa Panginoon, kausap natin siya eh. Amen? Ang kausap ay nandiyan. Malapit sa atin. Hindi mo naman sinisigawan ng Lord, Lord! Hindi. Kahit bumubulong ka lang sa Panginoon, no, ay nakikinig ang Panginoon. Kasama natin siya. So ang papuri natin, yung ating pasasalamat sa Panginoon, ay nagpapalapit sa Diyos. Totoo po yun. No? Laging kang mapupuri sa Panginoon. Lagi mong maranasan parang ang lapit-lapit ng Panginoon. Talagang totoo naman. Ang lapit lang. Kasing lapit lang ng iyong panalangin ng Diyos. No? Hindi siya malayo. Siya ay malapit sa iyo. Ang kusang loob na papuri ay upang mapalapit at lumalim ang ating relasyon sa Diyos at makaranas ng Kanyang presensya. Amen. Lord, salamat. Thank you, Lord. Kahit nga ako nagmotor no? Lord, salamat. Kasama kita. No, kagabi. Di ba? Kahit ito lang naman lugar natin talagang madilim eh. Amen. Galing ako sa Malabanan kagabi dahil may gawain ng mga tatay doon. No. So pag uwi ko, ay talagang madilim na. Amen. So lagi pasalamat sa Panginoon. No? Kahit malabo ang mata, ay tinutulungan, sinasamahan ng Panginoon lagi. Amen. Salamat sa Panginoon. No? Lagi. No? Lord, ingatan mo ako. Salamat. Salamat sa pag-iingat. Gabayan mo ako. Di ba yun na walang puwang. Kaya sabi ko sa inyo, walang puwang magreklamo, walang puwang ng kapaguran, walang puwang yung ating mga naramdaman. Kung kayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon.
Dahil sa bawat papuri at pasalamat dahil sa Panginoon, nagbibigay yan ng kalakasan sa iyo. Nagbibigay yan ng katatagan sa iyo. Lagi mong, kasi kasama mo Diyos. Bakit ka matakot? Bakit ka mag-alala? Amen? Nag-aalis yan ng mga pag-aalala. No? Ng mga bagay-bagay. Kasi, nandun ang presensya ng Panginoon. Nandun kasama mo ang Panginoon. Amen? Praise God. Hiwalay mo yung pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Ang pakiramdam mo parang ang layo ng Diyos sa iyo. Amen? Yun po ang tatandaan po natin. Ano po ba ang panawagan ng Diyos? No? Una po ay yung pagpapahalaga. No? Na hindi naman yung, tayo po ay mahilig yung mga Pilipino sa utang na loob sa tao. Di ba? Ano ba natin na tayo po yung nakakahiya naman. No? Yung mga nakakahiya naman. Mahiya ka kung masama ang ginagawa mo. No? Nakakahiya doon sa tao, kaya nga tayo ay nakakapagkompromiso kasi sa hiya natin sa tao. Amen po ba? Nakakahiya kay kumpare, nakakahiya kay ganito, di ba? Kaya tayo nakapagkompromiso dahil nga po sa nahihiya tayo. Kaya lang ang sabi ng Panginoon, bakit hindi natin gamitin iyan sa Diyos? No? Yung sinasabi nating utang na loob, sa Diyos natin yan ibigay. Amen po ba? Dahil utang talaga natin yung buhay natin. Utang talaga natin, no? Yung araw-araw natin na buhay, ay utang natin sa Diyos yun. Pero hindi yan tinanaw ng Diyos na utang. Amen? Kaya dapat lamang na ibalik natin yung pasasalamat. Pagtanaw. Ito yung pagtanaw po natin. Na mahalaga. Na pinahalagahan natin ang Diyos. May halaga siya. Amen po ba? Yung asawa niyo ba, sabihan niyo na, salamat. Thank you. No? Kaya lagi natin sinasabi, yun ba, yung mga sa buhay, lagi mo ba yan napasalamatan? So, napakahalaga niyan. Na ito yung sabi ng Panginoon na sa Kanya. No? Unang-una ay yung pagpapahalaga natin sa Diyos. Bakit kailangan natin i-appreciate ang Diyos? Sa ating pagkakilala patungkol sa Diyos, hindi po nakapagtataka na tayo po ay tinawag para pumasok sa Kanyang presensya. Yun lang. Mati, sino ba tayo? Lagi natin sinasabi, sino ba tayo na inaniyahan ng Diyos? No? Na pumasok sa Kanyang presensya? Diba? Lord, salamat na kahit ito ako, isang makasalanan, talagang inaniyahan mo pa rin ako. No? Kaya dapat pahalagahan po natin yun. Ang pagsalamat ay ang ating pagpadama ng ating pagsang-ayon o ating paghanga para sa Diyos. Ikaw ba hanga? Kung paano tayo sa mga artista na yan, hangang-hanga ka. Mas lalo natin hangaan ang Diyos. Amen po ba? Dapat yun po ang natin. Na Lord, ang buti mo. Lord, kaya sabi, ang kagandahan mo, Diyos, ay walang katulad. Amen? Yun po ang nais na marinig ng Diyos, kaya yun ang kanyang panawagan, kasi kaya nilikha, kaya sabihin mo yun sa katabi, kaya nilikha ng Diyos para sumamba, magpuri, at magpasalamat sa Kanya. Yun lang ang purpose ng Diyos. No? Kung bakit ka nilikha ng Panginoon, ay para may magbigay sa Kanya ng pasasalamat. Kasi yung mga pangailangan natin ay pinoprovide na ng Diyos. Amen po ba? Kaya yun ang dahilan. Yun ang pinaka-purpose kung bakit ka nilikha ng Diyos. Amen. Kaya dapat natin gawin natin yung gustong-gusto ng Diyos. Amen. Kailangan na tayo pumasok sa Kanyang presensya na may pagpupuri at pagbibigay lugod para sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bilang nag-uumapaw na pag-ibig at parangal at respeto na ating naramdaman o yung ating pong feelings po natin para sa Diyos. Amen po ba? Kaya dapat natin, Lord, salamat. No? Salamat, Panginoon.
Dahil yung ginawa mong pagpakahirap, alam mo yung pinag-aralan namin kahapon ng mga disciple kong tatlo, mayroon kang ng kahapon, no? Doon yun, patungkol doon sa ni Pilato, no? Nung inano si Christ, ang Panginoon ni Pilato. Alam mo po ba na ang ganda ng aming talakayang kahapon, no? Dahil lamang, kaya dapat mag-ano tayo ng oras, mag-atras tayo. Kasi, siyempre nagmamadali na ako, pag mag-alas 6 na, ay alas 6 ang gawain doon sa, alas 6 tuwing Sabado, yung gawain ng mga tatay doon sa Malabanan, ay nagmamadali na ako. Ay, minsan yung time namin, ang ganda yung aming mga tinatalakay kahapon, na talagang makikita mo na, oo nga, no? Praise God, na yung mga kapahayagan, yung mga ng Panginoon sa kanila, ay ako rin natututo. Marami din ako natutunan doon sa aming mga pinag-aralan. So praise God. Nawa pag tayo ng oras pa kung paano natin gawin iyon. Okay. Kasi parang bitin. Kayo ba nabibitin? Bitin kami. Oy, oras na. Alis na ako. Praise God. Diba? So yun po ang tatandaan po natin. Na doon mo ma-appreciate kasi habang pinag-aralan mo yung mga pangyayari, yung mga doon sa Biblia, na, Lord, thank you. No? Na, sabi nga namin, kahit yung si Pilato ay, mayroon naman siya karapatan na pigilan yun eh. Di ba? Na hindi na maparusahan ang Panginoong Hesus. Pero hindi niya nangyari yung niya. Dahil ayon doon sa plano, no? Ayon doon sa layunin ng Panginoon ay dapat maganap. Amen? Na natin? Oo nga, no. May napunta kami kay Judas. Dahil si Judas din ay instrumento din para matupad yung plano ng Diyos. Kaya yun, lumawak yung aming pinag-aralan. Sabi ko, babalikan uli natin yan. Amen. So praise God, purihin po ang Panginoon na dapat pala natin talaga pasalamatan. Dahil hindi naman obligasyon ng Diyos eh. Obligasyon ba yun ng Diyos na dapat tayo ay pagpapalain? No? Hindi obligasyon ng Diyos na ikaw ay iligtas. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, ay salamat. Amen. Na ma-appreciate po natin, mapapahalagahan natin yung mga bagay na iyon. Kaya sabi doon sa 107 ng awit, verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Hallelujah. Kaya sabi niya, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Talagang mabuti ang Diyos. Amen po ba? Pag-ibig niya'y tunay, walang pagkukunwari, laging tapat kailanman. Pag sinasabing laging tapat, diba? Wala po yung puwang. No? Wala po siyang na dapat lagi, no? Hindi na gano'n yung momentum. Pag sinabi lagi po yan, kung sa umpisa, gano'n din hanggang sa matapos. Yun po ang tandaan po natin. So dapat purihin ang Diyos. So yan ang panawagan na dapat, pag sinasabing inutos sa atin, dapat sundin. Amen po ba? Doon sa Hebrew chapter 13, verse 15, ito po yung sabi, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Hallelujah. Kung ating pong isa-isahin yan, no? Nang sabi niya, kaya't lagi. Pag sinabing lagi. Amen. Bakit laging sinasabi ganun? Tayong mag-alay. Yung ating mga papuri ay yung handog po natin yan. Amen. Kaya sa ating pagsamba, dapat nandun yung pasasalamat, nandun yung ating papuri, kasi yun lang naman ang ating hinahandog sa Diyos.
Kasi yun ang buhay po natin ay sa Kanya yan. Amen po ba? So, ang kailangan natin na magpuri at magpapasalamat na yun ang kailangan ng Diyos sa atin. At sabi, lagi mag-alay ng papuri. Kaya yung ating pagsamba, hindi yan ay patungkol sa atin. Hello? Kasi yung iba ay sasamba ako ngayon kasi malungkot ako eh. Para naman sumigla-sigla. Hallelujah. Kasi nga po ay akala natin yung pagsamba ay para sa atin. Ang pagsamba ay para yan sa Diyos. Walang iba. Para lang yan sa Diyos. At dahil sinasamba natin, dahil pinasalamatan natin ang Diyos, pinupuri natin ang Diyos, ang balik po nun ay doon sa iyo. Amen po ba? Pero yung pinaka-purpose natin, kaya ka nandirito, ay hindi kanino paman, hindi para sa sarili natin. Ang purpose ay para natin sambahin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kaya nga po ay dapat lamang, kaya sabi doon, handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi. Pwede ba tayo magpuri sa puso lang? Hallelujah. Diba? Mayroon ba? Hindi nagpupuri naman ako sa puso eh. Pero ang ni-required ng Panginoon ay sa ating mga labi. Sinasabi natin. Maaari ito po ay sa pamagitan ng awitin. Hallelujah. O simpleng as a prayer na binubuka ng ating mga labi. Yun ang hinahanap ng Diyos. Kaya dapat lagi sinasabi, magkaingay kayo. Di ba? Magkaingay kayo. Paano ka mag-ingay? Hindi ka naman nagdadabog. Di ba? Kung hindi, ang hiniling doon ng Panginoon, yung ating mga labi ay binubuka na ng pagpupuri. Amen? Yun po ang sinasabi diyan kung ating unawain na mainam. No? Na ang ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kung sino ang pagkakilala mo sa Diyos. Yun ang iyong sasabihin sa Kanya, Lord. Yung mga pinarana sa atin ng Panginoon. Yung Kanyang katapatan, yung Kanyang pagmamahal, lahat eh. Wala eh. Diba? Lahat eh. Diba? Na masabi natin, verbally kasi ang inano natin. Ay sabi, ang panalangin, ang pagpupuri, ay dapat yan ay sinasabi po natin. Although sabi naman, mayroon namang personal prayer tayo na, pero mas mahalaga kahit personal, ikaw mag-isa, mas mainam pa rin talaga ang may buses. Amen po ba? Kasi yun ang hinahanap ng Panginoon sa labi po natin eh. Kaya, nakikita mo sa na yung mga nandun, na yung mga nag-usal ng prayer, mayroong si Ana ba yun na kumikibot-kibot yung kanyang mga labi? Kasi kailangan yun na yung panalangin natin, although alam naman ng Diyos. Kaya nga sabi, alam ng Diyos, bago ko pa lumapit, alam na ng Diyos yung pangangailangan. Pero bakit kailangan, hinihintay niya ng Diyos na ito ay nagmula sa ating mga labi? Kasi yung mga doon sa labi po natin na lumalabas na yan, ay nagmula sa puso po natin, na ibig sabihin, ikay nananampalataya sa Diyos. Amen. Kaya lagi ko sinasabi, kung kayo'y magbabasa ng Biblia, hindi lang mata. Amen. Kailangan basahin mo yan ng may tinig na naririnig mo rin. Amen po ba? Madali magbasa. Pero pag mata lang kasi nagbabasa niyan, ang ni-required ng Diyos ay dapat, kasi pag sinasabi na may pangako ng Diyos doon, dapat kasi kino-confess natin. Kasi ang pag-confess natin na yan, ay ibig sabihin nananampalataya ka na yung mga binabasa mo yan ay mangyayari sa buhay po natin. Amen po ba? Ay wag na natin sa, nagpuri naman ako sa Panginoon. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya ikaw ay sumasayaw-sayaw. Kahit walang tinig na narinig.
Kasi ang puso mo'y nagpupulot. Okay po yun. Kaya lang, mas higit na kailangan ng Panginoon ang ating papuri na lumalabas sa ating mga labi. Amen po ba? Pasasalamat. Okay. So, sabi doon, ay pagpapahayag ng ating pagkilala sa Kaniyang pangalan. Ang pangalawa ay yung pagsamba. So, ang pagsamba po natin, ito po yung, alam mo yung hindi lang kasi tayo ang blessing sa sarili, ang Diyos lang ang magbibless sa atin. Tayo rin pala, in return, ay dapat i-bless din natin ang Diyos. Amen? Kaya yung ating buhay, kaya sa lagi sinasabi natin, handog na buhay, tayo. No? Tayo yung handog na buhay. Kaya dapat ang ng Panginoon na malinis ka sa harapan ng Panginoon kasi tayo yung handog na buhay. Paano mo ihandog? Kasi ayaw na tanggapin ng Panginoon yung may mga batik. May mga sira na handog. Di ba yung mga hayop na kanyang hinihingi sa handog ng Old Testament? Ay walang sakit, walang bahid, talagang maganda yung ihandog mo sa Diyos. Kaya tayo, ang hiningi din ng Diyos sa atin ay yung ating mga sarili. Kaya nga sabi doon, pagpasok mo kasi ikaw yung maghandog. Di ba? Ihandog mo sarili mo. Dapat yung handog mo doon. No? Bago pa lamang pumasok sa biyaya at grasya ng Panginoon sa kanyang templo, sa kanyang presensya, ay dapat pala nakahanda na ang buhay mo. Lord, ito na po ako. No? Na nahugasan na. Ibig sabihin po lang nahugasan, nakapag ka na sa Diyos, no? Nagpalinis ka na sa Panginoon. Kasi ihandog no? Dapat handang-handa na yung handog mo. Alam mo na maganda yung hinihandog. Sarili mo ay handog natin sa Panginoon. Una kasi yun. Kaya yun ang pagsamba natin sa Panginoon. Kasama sa pagsamba ay ang paghahandog. Amen po ba? Paghahandog ng ating sarili, paghahandog kung ano mayroon tayo. Amen po ba? Na-realize po ba natin yan? Kaya lagi sinasabi, dapat nakahanda ka. Kaya dapat ay nandun ka lagi na, sa linggo ay araw ng pagsamba. Dapat inihanda mo na yung sarili, yung ating pong buhay, ang ating pong at nakahanda ka na rin, ano po ang aking ihahandog sa Diyos? No? Amen. So, ano ang mayroon ka, yung buhay mo, mayroon ka bang pinansyal? Ihandog mo yan sa Panginoon. Maghandog ka sa Panginoon. Kasi kasama yan sa pagsamba. Ang paghahandog. Amen po ba? Lahat-lahat po yan. Kaya ito po yung, nakaano po yan. Kaya sabi, ito po ay nakatali doon sa Thanksgiving is to bless God. Di ba yung mga bata, pag ikaw i-bless mo yung Panginoon, nagbigay sa Pasko, di ba? Ano ba binibigay mo sa mga inanak mo? Malapit ang Pasko. Anak, ipag-pray kita. Di ba? Naghahanda ka rin. Kahit paano, sa inanak ko ng ganito. Kukuliktahin na kasi ito ng nanay. Nanay pala ng inanak. Hallelujah! Praise God. So, ibig sabihin, pag nagbi-bless ka sa isang tao, may kasamang regalo yon. Amen. Although may prayer, di ba? Di ba? May kasamang regalo yon. Kasi nagbi-bless ka. Kaya ganoon din po sa Diyos. Na sa iyong pagsamba, binibless mo ang Diyos. So, ibig sabihin, kasama doon ay yung buhay, paghandog, pag sinasabing buhay, at kasama rin yung kaya nakahanda rin, kaya sabi ni Pablo, di ba? Ihanda niyo na. Kung ano yung ihandog niyo sa Diyos. Kasi kasama sa pagsamba ay ang paghahandog sa Diyos. Amen po ba? Okay. Kasi sabi nga, the word bless is a kind of adoration. Yung pag ano mo, sa Diyos. When we bless God, it is an overflow of our, ano ba yung overflow yun?
umaapaw. Ano ba yung umaapaw sa atin? Nag-overflow yung blessing. No? Kaya ikaw na in return, di ba, ibibless mo rin siya. No? Ang Diyos. Ibibless din po natin ang Diyos. So, nag-umapaw yung affliction natin and a reflection of God's amazing word. Kaya yun po ang ano doon, ng blessing, pagbibless natin. Okay. So, ang ano kasi sa Hebrew word po kasi ng bless ay barako. Hindi po kaping barako, ha? Ang means po kasi nito is to speak word of adoration with bendedness. Yung pa nga, kasama doon ay yung nakaluhod ka, na inano mo yung nag-adore ka sa Panginoon. Lord, kay buti-buti mo, Panginoon. No? May pagpapakumbaba pa eh. Yung sinasabi dito sa meaning po ng pagbibless. No? Then, sabi noon, ito po ay nagsasalarawan ng isang servant na nagpapasalamat at nagpapakumbaba na nagpatira pa, no? Sa harapan ng isang hari. No? Yun po lang ano doon. How to bless God. Yun po ano doon. It is both a posture of our hearts and crying aloud about the state of our soul. No? Di ba laging sinasabi, mapalad ang mga nauuhaw. Di ba? Saan tayo dapat mauuhaw? Di ba? Yung presensya ng Panginoon, yung dapat nauuhaw tayo, nagugutom tayo dun sa spiritual na mga bagay patungkol sa Diyos. Ayun po ang hiningi natin, Lord, ako'y kulang. Di ba? Ayun, lagi akong gutom, Panginoon, para sa iyong mga salita. Sa iyong mga pangako, Panginoon, Lord God. Yun kasi ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya nga doon sa Awit chapter 34, may sinabi po rito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig at matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihahayag at ngalan niya ay purihin ng lahat. Diba? Ng lahat pupurihin ang kanyang pangalan. Amen. So, napakaganda na sinasabi doon. Sa awit 66 verse 8, ang sabi doon, ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig ang papuring malugod. Sa verse 16, ang sabi doon, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. Yung pala, no? Ang pagpupuri ay pagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang kabutihan. Amen. So doon sa ating pagpupuri, doon sa ating pong Panginoon, ay isasaysay po natin. Lahat-lahat. Kaya tama pala yung sinasabi ng isang awitin na kailangan natin isa-isahin yung mga blessing, yung mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Babaybayin pala natin iyon. No? Lord, kaya nga, hindi matapos-tapos Hindi ka, maubusan na dapat ipurihin ang Diyos. Biro mo nun. Kahit sa isang linggo, talagang hindi mo maubos sabihin sa isang araw yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Sabi, lapit at makinig. Nagpaparangal sa Diyos. No? So yung pagpaparangal pala natin yung sa Panginoon. Kaya ka pumarito para bigyan mo parangal ang Diyos. Amen. So yun po ang pinaka-purpose doon. Kaya doon sa talatang 5 ng 100, ng awit 100, verse 5, ito po ay nagbibigay ng rason para ang Diyos ay purihin. Kaya sabi doon, napakabuti mo, Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Doon po sa awit 100 verse 5. Yes, ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Siya ay maganda at kahanga-hanga. Kaya sabi doon sa 34 verse 8 ng awit, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh.
Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Totoo ang pag-ibig ng Diyos at katapatan ay hindi mauuga at ito'y pangwalang hanggan. Kaya maliwanag po nating nakikita ang pag-ibig na yan kay Kristo Jesus. Tinupad ng Diyos ang kanyang dakilang plano na mapanumbalik ang kanyang mga nilikha sa pamagitan ng pagpadala sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang batahin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ay sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, napatawad tayo at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yun pa lamang mga darating. Pinasalamatan na po dapat natin na yung buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos para sa atin. Lord, salamat sa buhay na inilaan mo para sa akin, para sa amin. Amen po ba? Hindi lamang yung mga nakaraan, hindi lamang yung mga dumaan sa buhay mo, pasasalamatan mo na yung mga parating pa. Amen? Yun pala. No? Kaya nga po ay talagang walang puwang na hindi ka makapagpasalamat, magpuri sa Panginoon. Dahil hindi lamang yung mga natanggap mo, kung hindi yung matatanggap mo pa rin. Amen? Na pinasalamatan na natin sa Panginoon. Hallelujah! Kaya kay buti ng Panginoon, no, na pinapaunawa sa atin. Na Lord, salamat. Kaya doon lamang sa kaligtasan, lamang malinaw natin nakikita ang katapatan ng Diyos na tayo na nananalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Doon pa lamang. Anak ng Diyos. Yung ba natanaw natin yun? Na napasalamatan po natin ng Panginoon? Na tayo ay mga anak ng Diyos? Hallelujah. Hindi kasi tinatanaw natin lagi na hindi pa ako naging anak ni Ayala, ni ganito, ni ganito. Amen. Pero hindi mo tinatanaw na masigit ka sa kanila. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, ng hari ng mga hari. Amen po ba? Sabi ng gratitude talaga na dapat maibigay sa Panginoon. Amen. Pero ngayon, marami nang sisisi nung sinabi, sana ako ay nagiging anak ni Marcos, presidente, anak ni ganito, anak ni Ko. Sino ba yung saldi ko na yun? Amen. Ngayon, nako, di bali na. Hindi bali na. Amen. Pero lagi nating tanawin na mas higit tayo sa kanila. Amen. Kahit alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga hintil. Ibig sabihin ng hintil, di tuli. Ang tawag sa inyo ay ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginawa sa kanyang katawan. Sabi doon sa ano. Kaya't huwag tayong tumigil na pumasok sa presensya ng Diyos upang magbigay ng papuri, papigay ng pagpaparangal, no? At pagbigay ng pasasalamat kung sino siya ngayon. Sino siya ngayon? At sino siya sa panghinaharap. Amen po ba? Hallelujah. Bilang hamon sa atin, sa daming kabalahan sa iyong buhay, nakapagbigay ka ba ng iyong panahon para makapasok sa kanyang pintuan? Sa pamagitan ng ating paglapit sa presensya ng Diyos, mayroon ka bang panahon upang kausapin siya ng personal at magbulay-bulay ng kanyang salita? May panahon ka pa ba? Amen. Hallelujah. Lagi natin alalahanin, muli ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang katapatan sa mga nakalipas na panahon. Ang mga itubuha ay dahilan upang pasalamatan at purihin natin siya. Yun lang ba ang naging dahilan? Dahil lang ba sa mga blessing? Kaya tayo ay magpasalamat sa Panginoon? No. Mapasalamatan mo ba ang Diyos sa buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa hinaharap?
Napagbulay mo ba ang walang katulad na kahalagahan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at sa inyong kagalakan? Amen. Kaya dapat isipin lagi natin, lagi ipapuhay natin at gawin yung mga bagay para siya ay purihin sa Diyos. Amen. Walang puwang sa mga anak ng Diyos ang pagre-reklamo. Tanongin mo rin yung katabi, reklamador ka ba? Magsimula kang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Tayo manalangin. Panginoon, salamat. Dahil kami ay nandirito. Kami, Panginoon Diyos, ay natuto kaming magpasalamat. Natuto kaming magpupuri sa iyo. Dahil yan ang nais mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na siyang nagpapaalala sa amin. Lagi kami, Panginoon Diyos, na ini-encourage na magpapasalamat at magpuri sa iyo. Lord, nawa, O Diyos, na ang buhay po namin ay punong-puno ng pasasalamat sa iyo. Na ang iglesyang ito, Panginoon Lord God, ang buhay ay puno ng pasasalamat at pagpupuri sa iyo, Diyos. Kaya samahan mo kami, tulungan mo kami, at salamat dahil mula sa araw na ito, tutugon kami sa iyong pananawagan, O Diyos. Gagawin po namin, Panginoon Lord God, upang maranasan namin ang buhay na iyong pinapangako, ang buhay na kasiyasiya, ang buhay na masagana, at ang buhay na punong-puno ng pag-asa. O Lord, salamat po sa lahat na ito. Ang papuri, luwalhati ay sa ilang Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pong Santa Cena. Ito